Kaugnay pa rin ang rehabilitasyon sa Visayas. Makakapanayam natin si Department of Public Works and Highways Undersecretary Romeo Momo. Magandang hapon po, Yusek Momo. Good afternoon sa iyo, Sandro. Yusek, matapos po ang kalamidad dulot ng lindol, ano po ang hakbangin ng DPWH para matiyak ang pagpapatupad ng mga key reform programs? Restoration and repair ang ating isusunod after the damage. Actually, yung talagang standard operating procedures natin. In the part of the Department of Public Works and Highway, we will see to it that all the facilities, infrastructure, roads and bridges will be open to traffic soon as possible time. But in the case of Bohol, open na ito, no? Except on bridges, may 5 tayong gagawin, pero we have an access road naman going to every municipality. So wala tayong problema sa connectivity actually. Yes. Yusek, paano po matitiyak na matutugunan nga ng rehabilitation plan ang upgraded specification sa ilang mga aspeto? Siguro like the drainage, soil erosion control, retrofitting of roads and bridges, etc. Well, may bago tayong Blue Book. Ang Blue Book natin at saka yung mga building, National Building Code natin, bago yung mga code natin, natutugon sa mga 7.5 up to 8 na intensity ng earthquake, no? Sa mga buildings naman, mayroon kaming 250 wind load capacity design natin yon, increasing our design load capacity 200 to 250. Yun ang ating ginagawang hakbangin para masiguro natin na mas matibay ang ating mga struktura. Opo. Yusek, kamusta naman po ba so far yung assessment ng damage po na natamo ng mga iba't ibang kalye po siguro? Well, halos buong Bohol province ay may mga intermittent na sira sa ating national highway. But we are trying our best na mapadaan nga ito. Sabi ko nga sa iyo, as soon as possible. Yes. But we have done our part already. We opened almost every highway in Bohol province except on the 3 bridges na hindi kagad natin na-restore, pero we have an alternate roads provided to our motoring public para maabot din nila yung mga destinasyon nila. Yes. So far ba sir, meron na po ba tayong estimated cost of damage? Yes. Well, meron na. Initially, we need 166 million agad to open all the facilities, no, roads and bridges. But eventually, we will need more than 700 million to restore all the damaged infrastructure in Bohol province, yes, including Cebu. Yes, Yusek, kamusta naman po yung nagiging assessment? Dahil syempre na alam natin na meron pa rin mga aftershocks na nararamdaman. Nakakadagdag po ba ito sa mga damages? Wala naman. Wala nang dagdag na damages. Pero in the case of DPWH, medyo titigil kami pag mayroong aftershocks na malakas. Katulad halimbawa ng ibubang ng mga slides natin along our national highways dahil may mga falling rocks. Once there is the higher intensity aftershock, titigil muna kami at atras yung mga equipment. Baka Yusek, huling katalungan na lang po, paano po ba tayo nakakasunod sa international seismic standards? Mayroon na nga. Sabi ko nga sa iyo, we have upgraded our seismic design into is 8 to 8.5 na intensity, no? Ang buildings natin actually, in-increase na natin talaga ang mga design seismic loading. Kaya lang, yung nasira na nakita natin ngayon, ito yung mga building na tinatawag naming unengineered building. Ibig sabihin, it was not designed and constructed following the standard National Building Code. Okay. Yusek, siguro panghuli na lang, baka meron po kayong mensaheng nais ipaabot sa ating mga manonood, pati na rin sa mga residente na mga nasa lanta nga po ng earthquake. Well, eventually, we are trying our best na 4 weeks from now, ma-open na natin ng lahat ng bridges and roads, lalo na yung naputol ng mga tulay, matapos na natin ang reconstruction at mapadaan na natin sa normal ang lahat ng traveling public natin. Alright, maraming salamat po at magandang hapon po muli. That was DPWH Undersecretary Romeo Momo.